Welcome to my vlog. Another day, another recipe to share. Okay, so ngayon po ay gagawa ako ng crispy chicken breast with mushroom and cream sauce. So ang gagamitin po natin ay, syempre kailangan natin ng chicken breast. Kailangan po natin ng 2 eggs, breadcrumbs, ground black pepper, at sea salt. At syempre, para po sa ating sauce, ang cream sauce po na kailangan, dahil wala po akong table cream o yung nestle cream na tinatawag, gagamit po ako ng organic, lactose-free, reduced fat milk, mozzarella cheese, butter, garlic, mushrooms, at syempre cornstarch. Okay, excited na po bang lahat? Mag-umpisa na po tayo. Okay, mag-umpisa na po tayo sa ating bagong recipe. Okay, so ito po yung chicken breast. Nahugasan ko na po yan. Ang gagawin ko po ngayon ay hihiwain ko po yan ng paganito po. Ganyan lang po ang kanyang laki. Ganyan po. So ngayon, depende po sa inyo kung gaano po kalaki at kung anong shape po ang gusto niyo. Pwede pong mas malaki pa dito. Kung gusto niyo pong gumawa na mas malaki pa dito sa aking ini-slice na to, po pwede rin po. Pero kasi, syempre, mas gusto ko po yung mas marami. Ayan. Bakit po chicken breast? Kasi syempre, ito yung parang pinakamasarap na gawin pagka... Unang-una, chicken breast is a white meat. At isa pa sa ganito pong recipe, bagay po talaga ang chicken breast. Kasi nga, yun nga, walang buto, di ba? This is boneless chicken breast. Healthier because it's white meat. At madaling maluto, madaling lumambot. Okay. Pwede rin naman po sa ganitong recipe, ang gamitin po ninyo is yung chicken thighs. Pwede rin po yun. Isang tray lang po ito ng chicken breast. Pero sa isang tray, ang laman po niya 2. Ganyan lang po. Napakadali. So, panibagong recipe na naman ang matututunan po ng lahat. Okay. Hintayin nyo po ang ating next step. Okay, so ito na po ang next step na gagawin natin. Lalagyan ko po siya ng ground black pepper. At syempre, salt. Babaliktarin ko po siya. At lalagyan din po natin yung kabila. And of course, salt. Ganon din po ang gagawin ko sa natitira pang chicken breast. Napakasimple lang po itong recipe na to at alam ko pong lahat po ay makasusunod po sa recipe na to. Napakasimple, napakadali, at syempre bawat sinishare ko po na recipe dito, gusto ko po lahat po ay makakasunod
sa mga sinishare kong recipe. Ayaw ko pong maging mahirap sa lahat, yung bang minsan meron pong mga ingredients na talaga namang hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hindi ba? So ito po, lahat ng simple, syempre, gusto natin. Simple, pero masustansya at masarap, di ba? Okay, so ganyan lang po siya. Excuse me. At ipapakita ko po sa inyo ang susunod na gagawin natin. Okay. Okay, so lulutuin ko na po ang chicken breast. Ito po yung mga na-slice ko na. At nilagyan ko na rin po yan ng salt and ground pepper. Painitin lang po natin ng kaunti ang ating lutuan. Lalagyan ko na po ng organic extra virgin olive oil. So, mainit na po ang ating mantika. First, ididip ko po siya sa egg. Okay? And then, sa ating breadcrumbs. I will repeat the same process. Egg. Then, breadcrumbs. Napakadali lang pong lutuin nito. At I'm sure magugustuhan na naman po ito ng inyong mga anak. Actually, kahit po wala ang ating sauce, yan lamang pong crispy. Naku, nagkalito-lito na, no? Egg dapat muna kasi. Yan lang pong crispy chicken breast, talagang magugustuhan na po ng mga anak ninyo yan. Okay, check ko po at baka luto na. Yan na, luto na nga yung kabila. Flip over para maluto naman ang kabila. Ito hindi pa masyadong brown. So, flip over ko mamaya. Hayaan ko munang maluto itong apat na to. And then after that, we just need to continue the process. Okay, babaligtarin ko na po. Ito po yung kanina. So, hindi pa. Ito, kailangan rin pong baliktarin. Okay. Ayan. Siyempre, masarap po pagka crispy ang chicken, no? Sabi ko nga, ganito lang talagang magugustuhan na ng mga anak ninyo. Yung bang simpleng chicken breast na crispy. Tapos, meron silang rice. Naku, napakasarap na baon to. At hindi pa yon, pwede rin po ito sa tinapay. Lalagyan po ninyo ng mayonnaise. Tapos itong chicken breast na crispy. Tapos lagyan ninyo ng lettuce. Naku, siguradong matutuwa na naman ang inyong mga anak
sa kanilang baon. Okay, so pwede na po ito para makapaglagay ulit ako ng another batch. Okay, so luto na po ito. Naku, sarap po nito, napaka-crispy. Yun nga, katulad na sinabi ko sa inyo, pwede rin to sa sandwich. Gumawa kayo nito. 2 pirasong chicken breast lang po ito, ha. Lalagyan nyo ng salt and pepper. I-dip lang po ninyo. Pagka na-slice na po ninyo, salt and pepper. I-dip lang po ninyo sa eggs. At pagkatapos po sa breadcrumbs, i-fried po ninyo, nakatulad ng ginawa ko. Okay, at kung pwede na po ninyo ilagay sa sandwich ng mga anak nyo sa babaunin ng anak ninyo, ng asawa ninyo. Naku, magugustuhan po nila to sigurado. Kahit ito lang sa sandwich nila, lalagyan nyo ng mayonnaise or lalagyan niyo ng sandwich spread, mayonnaise and pickles, or kung meron kayong lettuce, lalagyan niyo ng lettuce. Naku, napakarami ko pong nagawa. Nakita ninyo yan, napakadami po niyan. 2 pieces of chicken breast lang po yan, ha. Nakita ninyo? So, ngayon, gagawa na po tayo ng pinaka-sauce niya. Okay, umpisahan ko na po ang paggawa ng sauce ng ating crispy chicken breast. Nautang po ang butter. The same pan na rin po ang ginamit. Inalis ko lang po yung mantika. Okay, so para syempre, let's hugas tayo, di ba? Matipid sa paghuhugas. Walang masyadong hugasan. Inalis ko lang yung mantika niyan ngayon. Syempre, butter ang gagamitin ko. Dito sa paggawa po ng sauce ng ating crispy chicken breast. Okay. Okay, so pwede na yan at ilalagay ko na po ang minced garlic. The usual, syempre, maraming garlic. Ipapa-brown ko lang po ng konti ang ating garlic. Okay, so medyo brown na po ang garlic natin. Ilalagay ko na po itong mushrooms. Isosaute ko lang po ang mushrooms. And we are going to add the chicken broth. Yan po ang nakalimutan ko sabihin pala sa inyo, ha. Meron pong chicken broth. Ayan po. Ngayon, kung wala po kayong chicken broth, you can also add water, and then you can actually add yung pong mga cubes na ginagamit po sa pagluluto sa atin. Yun po. So for now, isosaute ko muna tong mushrooms. Okay, so ang next step po ay lalagyan ko na po ng chicken broth. So katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, if you don't have a chicken broth, po pwede naman pong lagyan po ninyo to ng tubig at lagyan po ninyo ng Knorr chicken cubes. At syempre, lalagyan ko po ng
ground black pepper, at lalagyan ko rin po siya ng sea salt. Siyempre, simmer for about 5 minutes. Okay, so kumukulo na po siya. Lalagyan ko na po siya ng cheese. Walang sukat po ang paglagay ko ng cheese. Okay, hindi ko po yan sinukat. At basta, depende rin po sa inyo kung gaano kadaming cheese ang gusto ninyong ilagay. Okay, and at this point po, ito po yung cornstarch na tinunaw ko po sa cold water. So, para medyo po maging, para medyo malapot po ang ating pinaka-sauce. Ayan, medyo lumapot na po siya. Ayan po, oh. Ayan po, oh. Malapot na siya. Okay, so luto na po to. Hindi ko po isasama ang chicken dito. Kasi mas gusto po ng aking family, hiwalay ang sauce at ang chicken. Okay, so at least may option sila na pwede lang kainin yung chicken lang with a sandwich, or they can eat the chicken with the creamy sauce and rice. Yun po. So, nakita ko po sa inyo. Plating na po tayo. Crispy chicken breast with mushroom and cream sauce. Bon appetit! Crispy chicken breast with mushroom and cream sauce. Okay, so hindi ko na po inilagay ang ating crispy chicken dito para po meron kaming option na kainin ito ng hiwalay sa sandwich. Pwede po yan sa sandwich. Okay, so kung gusto naman po na may rice, po pwede naman po na isama ang sauce sa ating chicken. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. And don't forget to share my video at mag-subscribe na rin po kayo. Again, thank you guys for watching and see you later. Bye!